Nung grade 1 ako lang sa klase namin ang naligo dyan sa creek. Naligo po dyan sa payas na yan. At marami akong pinaiyak na mga kaklase. Kasi medyo makulit po tayo. Hindi po tayo bully, pero makulit po tayo. Sa grade 1 ako rin natutong magbasa ng Filipino, na Tagalog pa ang tawag namin noon. Naging madali sa akin magbasa ng Tagalog sa tulong na rin ng aking nanay na guro din noon dito sa Puso Rubio Central School, na siyang nagturo sa akin paano magbasa ng Tagalog habang nasa tabi niya ang kanyang pamalo. So natakot ako sa aking nanay, kaya natuto ako ng Tagalog ng grade 1 ko. Sa grade 1 din, nagsimula akong mag-aral ng wikang Ingles at natutong magkwenta ng addition. And guess what? Kaklase ko po ulit yung crush ko nung kinder ako. Oh, diba? Ang saya, diba? Sa sobrang pagka-crush ko sa kanya, naisipan kong magpasikla. Kaya minsan, nang nagpaalam siya, kasama pa ang dalawang kaklase, pumunta ng palikuran, abay, nagpaalam din ako sa aking guro upang lumabas ng silid-aralan at sundan sila. Inisip ko kasi, aakyat ako sa pader ng mataas na CR na nasa tabi pa noon ng Acacia, malapit sa grade 3 Gabaldon Building. Diyan sa may Acacia, dyan, meron natin dyan na CR na wala na ngayon. At doon, binalak kong tumalon mula sa pader at mag-ala Voltes 5 upang magpasikat. Pagkapanhig ko sa pader, nagtakbuhan yung crush ko at mga kasama niya. Nagtaka ako, bakit sila nagtakbuhan? Kaya bumaba na lang ako at bumalik sa aking silid-aralan. Subalit pagkapasok ko sa pintuan, bumugad sa akin ang galit ng aking guro. Tinanong niya ako, bakit daw ako naninilig? Yung binalak ko na pagpapasikat, yun ang nasa isip ko. Pero nung nakita ko ng crush ko, naninilip daw ako. Sabi ko gano'n sa kay Mrs. Socorro Bianes. Hindi naman yun ang intention ko. So it was in grade 1 when I first experienced the embarrassment of being accused of something that I did not really intend to do. Mga anak, sa totoong buhay, maaaring pagbintangan kayo ng isang bagay na hindi naman binalak gawin. Aral ito sa totoong buhay at kung kayang magtimpi, gawin na lang upang hindi na lumala ang pangyayari. And understand that people would always have different perspectives in every situation. Subalit, kung kailangan namang sagutin ang bintang, laging idaan ito sa tamang paraan, because if you do it right, everything else will follow. Okay? Sinong mga grade 3 dito? Lampasan ko na lang yung experience ko doon sa grade 2. Kasi tinanong ko yung anak ko na kasama ninyo ngayon na nakaupo dyan. Pwede ko bang ikwento yung kwento ko sa grade 2, sabi ko. Tapos pinento ko sa kanya, no papa, please, don't tell that story to them, sabi niya. So pagbibigyan ko ng anak ko. Because it was an embarrassing moment. Pero I think it could be getting some lessons from it. Pero dahil nag-request ang anak ko, I will no longer be telling that story to you. So we will jump to grade 3. So nasan yung grade 3? So ito naman ang kwento sa grade 3. Yung grade 3 ako. Nung grade 3 ako, dito ko lalong na-discover ang aking kagalingan sa mathematics. Dahil madali kong natutunan ang multiplication. Akala ko noon, ako na ang pinakamagaling sa math. Pero
meron pa palang mas magaling sa akin. Mayroon kasi akong, sa klase namin, meron kasing paligsahan kung saan magpapakita si teacher ng